Ano bang nakikita mo sa mukha ko? Alam kong mahal na mahal mo ang bahay na ito. Bakit wala kang mukha? Prosopagnosia. Isang mapagpalang gabi po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig ng mga nakakatakot niyong kwento. Pero wala pa akong narinig na kwentong kababalagan na tulad nitong ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi. Ako po si Kalila, 57 years old na ngayon at nabubuhay mag-isa sa isang lugar na matatagpuan sa dulo ng Luzon. Pinili ko pong magpakalayo-layo sa sibilisasyon at sa mga tao. Pagkatapos ng maganap ang nakakakilabot na karanasan ng aking kaisa-isahang anak na si Olivia. 12 anyos pa lang ang anak ko ay nakakitaan ko na siya ng ugaling kakaiba. Olivia? Olivia, anak, nasan ka? Anak, nandiyan ka ba sa loob ng kwarto ng papa mo? Leave me alone, Ma. Olivia, buksan mo tong pinto, mag-usap tayo. Mama, I said leave me alone. Gusto ko makasama si papa ko. Lumayo ka muna. Olivia, wala naman dyan sa loob ng kwarto na yan ng papa mo. Shut up! Anong sabi mo? Shut up, Ma! Ano pang problema mo, anak? Gusto ko magpunta sa birthday party ni Papa sa house nila. Hindi nga pwede. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayaw sa'yo ng asawa ng papa mo, lalo na ng mga anak ng asawa ng papa mo. Wala akong pakialam. Papa ko yun, ibang tatay nila. At wala akong pakialam sa asawa ni Papa na mukhang aso. Correction. Mas maganda pa pala ang aso. Naririnig mo bang sarili mo, Olivia? 12 anyos ka pa lang pero kung magsalita ka, tinalo mo pa mga kontrabida sa soap opera. Nagiging bastos ka na, anak, ah. Totoo naman eh. Ang papangit nilang lahat. Sa tuwing sumisilip ako sa bahay nila, wala akong ibang nakikita kundi yung bulok nilang sofa. Yung luma nilang dingding, mga patapon na appliances at sirang bubong. Not to mention yung kinakalawang nilang gate na made of yero. Yung 3 anak-anakan ni Papa doon, ang papangit. Yan na lang bang silbi ng mga mata mo, anak? Huh? What do you mean? Ang makita ang kapangitan ng iba? Olivia, makinig ka. There is more to someone than meets the eye, and you may be surprised by what you find out about them if you get to know them better. Appearance isn't everything, so don't make assumptions based on how someone looks. Sir Jupiter, hindi ko alam kung malaki ang kasalanan ko kung bakit lumaking brat at matapobre ang anak kong si Olivia. Wala siyang ibang nakikita kundi ang kapangitan o negativity ng ibang tao. Para sa paningin niya, lahat walang ganda. Walang halaga. Hindi naman ako nagkulang sa pagtuturo sa kanya ng kagandahang asal. Nagsimula siyang maging sobrang expressive at aggressive nang palayasin ko ang papa niya sa bahay namin.
Sa totoo lang, pagkatapos kong ipanganak si Olivia, humiwalay na ng kwarto si Rodrigo, ang papa ni Olivia, sa hindi ko malamang bagay. Hanggang sa nahuli ko na lang siyang may ibang kinakatagpong matandang babae na may 3 anak na. Dinamdam ni Olivia ang paghihiwalay namin ni Rodrigo. Nang umalis ang papa niya sa bahay namin, gabi-gabi na siyang nagkukulong sa separate room na tulugan ng Papa Rodrigo niya. And she started hating me. Akala ko, yun na ang pinakaproblema naming mag-ina. Pero, nagkamali ako. Ma, kailangan ko ng 6,000 para sa field trip Hindi ba nag-usap na tayo? Hindi ka nasasama sa field trip dahil wala pa akong trabaho ulit, anak. Wala tayong pambayad. I don't care. Basta bukas na bukas sasama ako sa field trip. Matigas ang ulo ng anak kong si Olivia. Sumama pa rin siya sa field trip nila sa Tanay Rizal. Pauwi na sila mula sa camping site sa Tanay nang biglang umulan ng malakas. Nagmadali ang admin ng school na bumaba mula sa bundok at bumalik sa school. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dala na rin ng sobrang lakas ng ulan na laglag sa bangin ng sinasakyang bus ng anak ko. Naaksidente si Olivia at ang lahat ng lulan ng school bus. Halos 46 hours bago nakuha lahat ng mga nalaglag sa bangin ng mga rumisponding opisyales ng gobyerno. Dahil sa tagal ng pagkuha sa mga bata, namatay na halos ang 40 estudyante bago pa nila naiangat mula sa mga sangasangang kahoy na mistulang sibat. Karamihan sa mga bata na sibat sa dibdib, luwa ang lamang loob. Tirik ang mga mata habang nakabusal sa bibig nila ang mahabang sanga ng punong kahoy. Marami sa mga bata ang nagkaputol-putol ang mga binti at braso. Yung iba naman lumabas ang spinal column. Tumagos sa bungo. May mga batang natuhog na parang lechon. Malalaking sanga na pumasok sa puwitan ng isang bata at lumabas sa bunganga ang dulo. Ganun katindi ang inabot ng aksidente. Ang pinakakalunos-lunos ay ang driver ng bus. Nahati sa 2 piraso ang mukha nito. Parang dragon fruit na hinati sa gitna. Duguan at di na makilala. Napitpit ang dibdib nito, labas ang baga at puso at parang bakal na kinurba ang mga hita at binti. Naglabasan na halos lahat ng mga buto. Kinailangang putulin ang katawan ng bus driver bago pa siya makuha ng otoridad. Ang pinakaligtas sa lahat, Olivia! Olivia! Nurse, nasan dito yung mga batang nalaglag sa bangin? Si Olivia. Si Olivia ang pinakanakaligtas sa kanilang lahat. Nagtamo ito ng malaking hiwa sa hita hanggang singit abot sa ari ng bata. Sabi ng nakarescue sa anak ko, may matandang lalaki na mistulang lolo raw
ang humihimas sa ulo ng anak ko sa loob ng bus nang datnan nila. Nang maiangat si Olivia, hindi na raw nakita pa yung lolo na yun. Na-ICU ang anak ko dahil sa hemorrhage sa utak. 3 buwan na comatose si Olivia. Iginapang ko ang hospital bills ng anak ko. Lumapit ako sa PCSO at DSWD pati na rin sa mga senador para lang mabayaran ang milyon na inabot na gastos sa ospital. Sinabayan ko ng dasal ang paggising ng anak ko at sa awa ng may kapal, Sir Jupiter. Isang hating gabi, dumilat na mula sa matagal na pagkakahimlay ang anak kong si Olivia. Olivia? Anak? Thank God, anak, nagising ka na. Sino ka? Ha? Bakit malabo? Olivia, ako to. Ang mama Kalila mo to. Hindi mo ba ako nakikilala, anak? Mama kita? Oo, Olivia. Mama Kalila mo to. Mama mo ko. Bakit wala kang muka? Ano? Bakit wala kang mata, ilong, bibig? Bakit blankong mukha mo? Marahil ay malabo pa ang paningin mo, Olivia. 3 months ka kasing na-coma. Sino ka? Bakit ganyan? Bakit wala kang muka? Ako si Dr. De Malanta. Ako ang doktor na tumitingin sa iyo. Ako ang neurologist mo. Lumayo ka! Nakakatakot ka! Olivia, kumalma ka, anak. Isa ka pa! Wala kayong mga muka! Nakakatakot kayo! Bakit wala kayong muka? Doon na na-diagnose ang kakaibang sakit sa utak ng anak ko na nakuha niya mula sa aksidente. Nagkaroon si Olivia ng prosopagnosia na kilala rin sa tawag na face blindness. Sabi ni Dr. Di Malanta na isang neurologist na gumagamot sa mga brain disorders, spinal cord and nerves, at sa iba pang sakit tulad ng cerebrovascular disease tulad ng stroke at ng rare brain disorder na prosopagnosia, na isa sa 33 tao lang ang tinatamaan ng disorder na ito. Kalimitan raw, nade-develop ang prosopagnosia mula sa malalang pagkabagok ng ulo o pagkakaroon ng problema sa mga ugat sa utak. Prosopagnosia, also known as face blindness, is a cognitive disorder of face perception in which the ability to recognize familiar faces, including one's own face or self-recognition, is impaired. While other aspects of visual processing such as object discrimination and intellectual functioning, such as decision-making, remain intact. Google nang nagsabi. Kaya ka hindi nakaka-recognize ng mukha ng tao, anak. Yan ang sakit mo. Face blindness. Anong gamot ang iinumin ko para gumaling ako? Anak, wala. Anong wala? Sabi ng neurologist, panghabang buhay na yung sakit mo. Bihira ang gumagaling sa ganyang disorder. Sinasabi mo ba, Ma, na hindi ko na makikita ang mukha ni Papa kahit kailan? Ano bang nakikita mo sa mukha ko? Ang tanong kong sagutin mo, Ma!
Lahat kayo walang mukha sa paningin ko. Yung doktor, yung nurses, yung mga tao sa ospital, pati na yung taxi driver. Kanina. Lahat kayo mga walang mukha. Walang mga kilay, mata, ilong, bibig, blanco. Wala akong makita, kundi ang ulo niyo kapag nakatalikod. Ganun din bang makikita ko sa papa ko pag sumilip ulit ako sa bahay nila? Siguro, oo. Hindi pwede to. This is weird. This is a curse. May entity na gumawa dito sa akin o isang evil spirit. O mangkukulam. Hindi normal to, Ma. Hindi na ako normal. Ayoko nang mabuhay. Ayoko mabuhay ng ganito. Hindi natanggap ng anak ko ang sakit niya. 5 taon siyang nagkulong sa kwarto ng papa niya sa bahay namin. Wala siyang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak hanggang isang madaling araw. Nakita ko na lang ang anak ko na lumabas ng kwarto at pumunta sa harapan ng bahay namin. Wala siyang suot na tsinelas. Nakapantulog lang siya at bitbit ang favorite niyang stuffed toy ni Ernie ng Sesame Street. Tinitigan kong mabuti ang anak ko habang halos 30 minuto siyang nakatayo sa gitna ng lamig. Maya-maya, kumaway siya. Tila may niyayaya na pumasok sa loob ng bahay namin, pero wala akong makitang tao sa labas. Pumasok si Olivia sa loob ng bahay at muling dumiretso sa kwarto ng papa niya. Sinundan ko siya at nagulat ako nang marinig kong may kausap siya sa loob. Sino po ba kayo? Madalas mo akong tinatawag gabi-gabi. Hindi mo ba ako nakikilala? Bakit may mukha ka? Bakit may muka ako? Lahat naman ng tulad ko may muka, Olivia. Hindi mo ako naiintindihan. Matagal na akong hindi nakaka-recognize ng tao. Dahil wala silang mukha sa paningin ko. May sakit daw kasi ako eh. Prosopagnosia. Pero, ikaw may mukha ka, Lolo. Marami pa kaming may muka. Marami pa? Talaga? Gusto mo bang makita mga tulad kong may muka? Yes, Lolo. Gusto ko. Gusto kong makita ng mukha ulit. Gusto kong gumaling sa sakit kong prosopagnosia. Sige, papupuntahin ko sila isa-isa sa'yo. Kailan? Tuwing 3:00 ng madaling araw. Makikita mo lang ang mukha nila kung tutulungan mo sila. Tulungan mo sila, Olivia. Sa sobrang takot ko sa narinig ko ay bigla kong tinadyakan ang pinto ng kwarto ng dati kong asawa at napahiyaw ako sa gulat nang makita kong tulog na tulog ang anak kong si Olivia. Olivia? I'm sorry, anak. Sige, matulog ka na. Nang sumunod na araw, natuwa ako nang makita kong nakaupo sa baitang ng hagdanan sa harapan ng bahay ang anak ko. Bagong ligo siya at suot ang binili kong pulang bestida para sa kanyang 18th birthday.
Happy birthday, Olivia. 18 ka na, anak. Pasensya na kung yung damit lang ang regalo ko sa'yo. Ayaw mo kasi akong kausapin eh. Hindi ko alam kung gusto mong mag-party or... Gusto kong itika mo yung bunganga mo. Ha? May hinihintay ako. Huwag mo akong pakialamanan. Padabog na pumasok sa loob ng bahay si Olivia. Sinundan ko siya ng tingin. Huminto siya sa harapan ng crucifix na nakasabit sa dingding. Nanlaki ang mga mata ko nang baliktarin niya ang krus. Napunta sa baba ang ulo ni Kristo. Olivia, ano yung ginawa mo? Hindi kumibo si Olivia. Pagsapit ng madaling araw, nagtago ako sa kitchen namin at inabangan ang paglabas ng anak ko mula sa kwarto. Saktong 3:00. Lumabas si Olivia ng bahay. Pagkatapos ng 5 minuto, may nakita akong batang babae na naka-school uniform. Kasama ni Olivia papasok sa kwarto ng papa niya. Ang ganda-ganda mo namang bata. Thank you. Tingnan mo, oh. Nakakainggit ka. Kulay green ang mga mata mo. May lahi ka ba? Wala. At ang kinis at ang puti-puti ng mukha mo. Ha? Nakakakita na ng mukha ang anak ko? Anong pangalan mo? Rosal. Halika, Rosal. Gagamutin ko yung sugat mo. Nang mapatingin sa akin ang batang Rosal ang pangalan, ay napatili ako mula sa kinalalagyan ko. Inaagnas ang kalahating mukha nito. Parang tusino na hilaw ang kalahating mukha ng bata. Inuuod din ang leeg niya para siyang bangkay na binuhay, Sir Jupiter. Olivia! Sino yung batang yan? Mabilis na hinila ni Olivia si Rosal at ibinasok sa kwarto ng papa niya. Hinabol ko ang anak ko pero hindi ko mabuksan ang pinto. Nang sumunod na araw, nakita kong masayang kumakain ng almusal ang anak ko sa dining table. Anak, hindi ka dapat nagpapatuloy ng stranger sa bahay natin. Ha? Ano yun? Ayoko yung ginawa mo kagabi. Sino yung batang kasama mong naaagnas ang mukha? Maganda siya, di ba? Alam kong nakita mo kung gaano siya kaganda, pero pinabayaan ng magulang eh. Kawawa. Nasagasaan ng motor. Nagasgas ang kalahati ng muka. Ano? Akala ko dun na matatapos ang kabaliwan ng anak ko. Lumipas ang 3 gabi. Nagising na lang ako sa narinig kong mga umuungol mula sa labas ng gate namin. Bumangon ako. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Alam kong may ginagawa na namang kababalaghan ng anak ko. Hindi ko sinindihan ang mga ilaw. Napadaos-dos ako sa hagdanan nang makita kong may mga nakapilang iba't ibang tao mula sa gate ng bahay namin papasok sa kwarto ng papa ni Olivia.
Sige, tuloy lang kayo. Huwag kayo mahiya. Gagamutin ko kayo. Olivia, ano yung ginagawa mo? Binuksan ko ang mga ilaw at biglang umalingasaw ang bulok na laman sa buong bahay namin. Hindi ko kinaya ang amoy. Nagkandasuka-suka ako. Nang makarecover ako, muli kong binalikan si Olivia pero wala na ang mga tao sa loob ng bahay. Pinuntahan ko si Olivia sa kwarto ng papa niya pero nagulat ako nang makita ko siyang tulog na tulog. Olivia, gumising ka! Bakit ba? Sino yung mga taong pinapasok mo dito? Tao? Anong tao? Huwag mong sagutin ng tanong ang tanong ko. Nasaan sila? Saan mo tinago? Tsaka bakit duguan sila? Amoy bulok na laman. Ano ba to? Ano bang nangyayari dito? One day you will understand, Ma. Good night. Gusto kong saktan ng anak ko dahil nagiging bastos na talaga siya sa akin kung sagutin ako. Pero nagpigil ako. Umakyat ako sa kwarto ko agad-agad. Humiga ako sa kama. Huminga ako ng malalim para mawala ang galit ko sa anak ko. Maya-maya pa habang nag-i-inhale exhale ako, nakaramdam ako ng parang mahabang bagay na gumagapang sa loob ng lalamunan ko. Nangati bigla ang lalamunan ko at nakaramdam ako ng kuko na tumutusok sa tonsils ko. Wag! Ano to? Hindi ako makahinga! Olivia! Tulong! Dinukot ko ang mahabang bagay na gumagapang sa loob ng lalamunan ko. Napasigaw ako nang madukot ko ang isang putol na daliri mula sa throat ko. Gumagalaw pa ito, parang daliri ng lalaki. May buhok-buhok pa. Hindi ako makapaniwala nang makita kong suot ng daliri ang wedding ring naming mag-asawa. Rodrigo! Ma! Binabangungot ka! Bangungot? Tinatawag mo ang pangalan ni Papa. Hindi ko nakikita ang facial expression mo. Pero alam kong takot ka. Bumangon ka na. Aalis lang ako sandali. Bakit ka nakaitim? Saan ang party? Umalis nang nakangiti at sobrang saya ng anak ko, Sir Jupiter. Noon ko lang ulit siyang nakitang ganun kasaya. Lumipas ang maghapon, hindi pa rin maalis sa isipan ko ang bangungot ko. Matagal na kasi akong hindi nananaginip lalo na ng masasamang bagay. Nakarinig ako ng ungol at kalabog mula sa kwarto ng dati kong asawa, pero hindi ko pinansin ito. Bakit suot nung daliri yung wedding ring ni Rodrigo? Alas 3 ng madaling araw, nagising na lang ako sa lakas ng pagbukas ng pintuan. Nakatulog pala ako sa dining table namin. Madilim sa buong bahay dahil hindi ko pa nabubuksan ang mga ilaw. Olivia? Halika na, pasok na. Olivia, sino na naman yung kausap mo dyan? Halika na. Kunin mo na yung mga gamit mo. Kinilabutan ako sa sinabing yun ng anak ko.
Dahan-dahan akong tumayo at humarap sa anak ko. Tumayo lahat ang mga balahibo ko sa katawan sa nasaksihan ko, Sir Jupiter. Akala ko hindi ko na ulit makikita ang mukha mo, Papa. Salamat at sumama ka sa akin nang sunduin kita kanina, ah. Wala ka pa rin pinagbago, Papa. Gwapo ka pa rin. Maamong mga mata, matangos na ilong, kissable lips. Halika na sa kwarto ko. Kunin mo na lahat ng gamit mo. Aalis na tayo. Sige na, Rodrigo. Sumama ka na sa anak mo. Huwag kang mahiya. Alam kong mahal na mahal mo ang bahay na ito. Sino kayo? Olivia? Sinong matandang to? At ikaw, Rodrigo, bakit duguan ang kanang pulso mo? Anong ginagawa mo dito? Matagal na tayong hiwalay. Hoy! Ano ba? Bakit ayaw niyo sumagot? Kalila, ngayon makikita na ni Olivia ang lahat ng mukhang hindi niya makita. Anong sabi mo? Sino ka bang matanda ka? Patakbo kong binuksan ang lahat ng mga ilaw at nangilabot ako nang makita kong walang ibang tao sa sala kundi ako lang. Tumakbo ako sa kwarto ng asawa ko at para akong binuhusan ng malamig na coffee jelly nang makita kong may laslas sa pulso si Olivia habang nakahandusay ito sa carpet. Ang dating puting carpet ngayon ay pulang-pula na, basang-basa sa dugo ng patay kong anak. Olivia! Bakit? Naging isang malaking palaisipan sa akin kung sino ang lolo na nakita kong kausap ni Olivia nung huling araw na yon. Nangilabot ako nang malaman kong sabay na nagplanong mag-suicide ang dati kong asawa na si Rodrigo at ang anak naming si Olivia. May mga text messages sila na nagpatunay nito. Sabi ng asawa ni Rodrigo, alam raw ni Rodrigo ang sakit na prosopagnosia ng paborito niyang anak. At alam din daw ni Rodrigo kung paano muling makikita ng anak ko ang mukha niya. Kaya siya siguro nag-suicide. Dahil tanging mga mukha lamang ng mga kaluluwa ang nakikita ng taong may prosopagnosia. Totoo ba ito? O hindi? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat. Naway makita ninyo ang kagandahan at tunay na liwanag na magbibigay sa ating lahat ng kabutihan. May mukha man ito o wala. God bless you all. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon naman, eto na po ang paborito niyong shoutout portion. Shoutout kay Cheche Gentiles, Kilabot King, Zizi Zoo, Angel Gauran, Josephine Ibanez, Swak P10 Lang 32, Aiza Lejano, RJ Works,
Kenneth Matibag at Angelica Gacosta. Basahin naman natin ang ilan sa pinakamagandang comments sa ating mga kwento galing kay Marnel Antoinette Abutin at Dolores Gallievo. Sabi ni Marnel, another story na naman. Thanks po sa premiere and daily uploads ninyo. Nakakawala po ng stress kapag nakikinig sa inyo. More power, Team KT. Sabi naman ni Josephine Ibanez, ganda lahat ng kwento kaya always akong nag-aabang. Kahit nasa work pag may time makinig talaga ako. Kahit mag-drive, nakikinig pa rin dahil long drive ang work ko. Pa-shoutout po from Sydney, Australia. Have a good day. Ingat po kayo lagi sa pagdadrive. Josephine. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutan na mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.